Ngayon po ay 2026, bagong taon, Year of the Fire Horse. Nakalulungkot lamang po dahil nitong bagong taon. Bisperas, kung nabalitaan nyo itong isang batang autism na 16 years old na namatay sa sunog. May sakit sa pag-iisip na naiwanan ng kanyang ina at tricycle driver naman ang kanyang ama. Kasama nito yung dalawa niyang mga kapatid na natutulog na nakababata na nakaligtas naman. Naiwanan sa kanilang inuupahang bahay na nasunog at nadamay ang ilan pang kabahayan. Sa Malanday, sa Valenzuela po ito sa Metro Manila. Patuloy naman po ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. May ilang hinala na dahil daw ito sa lighter na ibinibigay doon sa batang may sakit sa isip na kanyang pampakalma, nilalaro, nakaka-relieve sa kanya itong paglalaro ng lighter. Pero ayon sa mga kapitbahay, dapat sana'y binantayan itong kanyang paglalaro at hindi inawanan ito ng kanyang mga magulang. It's still under investigation. No? We cannot give official statement kung ano yung talagang naging cause. No? Pero nagsimula ito possible doon sa yung kalan na may open flame na kalan. So doon yung possible kasi yun yung nakita na seat of fire na pinakamalaking damage. Merong super kalan na nandoon. Alam niyo po ang Bureau of Fire Protection ay patuloy na nagbababala, nagpapaalaala sa atin. Lalo na dyan sa mga inflammable materials or pwedeng magbunga ng sunog gaya ng mga lighter, posporo, ilayo sa mga anak, sa mga bata, at yung kandila na sinisindihan. So kung ilayo natin sa mga bata ito, kung nasa gulang sila na hindi pa nila kayang maging responsableng gumamit nito, posible yan na paglaruan nila. Dahil nakakaakit sa kanila ang apoy, mahuli na ang lahat at dyan magmula ang pagkasunog ng ating mga ari-arian at buhay. Sabi nga, mabuti pang manakawang ka na 10 beses kaysa masunugan ka ng 1 beses. Paano mo ilalabas ang mga gamit mo sa loob lamang ng 1 minuto? Hindi mo kayang ilabas. Matutupok mabilis ang apoy. Isa pang nais kong ipaalaala na kung meron tayong mga anak na batang maliit or sabihin natin yung iba ay may sakit din sa pag-iisip na hindi naman sinasadya. So, kailangang bantayan natin at sabi nga ng mga kapitbahay, dapat isinama ng nanay yung bata nung nagkatampuhan sila mag-asawa. Dapat hindi iniwanan. Ito, buti nga at hindi nasunog yung dalawa pang maliit na bata dahil may isip ito at nakatakas. At sabi nga ng mga kapitbahay, dapat sana isinama na lamang yung batang autism at upang hindi na matay o maaaring hindi siya nakapaglaro ng hinihinala pa lang naman na lighter na kanyang pinaglalaroan na naiiwan sa kanya. Kung mag-aaway ang mag-asawa, at lilisan muna ang isa, isama na niya yung maiiwanan na dalawa o mahirap ding ihabilin sa kapitbahay. Ilayo ang mga delikadong mga posporo o lighter, ibaba ang switch at bunutin ang lahat ng saksakan. Tsaka bakit may iwanan yung dalawang batang maliit tsaka yung autism na anak? Hindi naman tayo nagja-judge pero sana ganun ang ginawa niya ay hindi inawanan. Dinala kung maglalayas, isinama kung magpapalamig muna sa ibang lugar kung may hindi pag-uunawaan silang mag-asawa. Gayong ang lalaki naman naghahanap buhay naman na asawa niya sa pamamasada. Well, paalala lang po yan. Maaaring mangyari din po sa atin yan dahil lahat ng probinsya, bayan ay posible na magkaroon ng sunog dahil sa kapabayaan. So, atin lamang pong binigyan ng mahalagang paalaala, komento. Nagkasamahan lang po kami ng loob, sir. Pero hindi ko po inaasahan na ganito po yung nangyayari sa amin. Lagi niya po kasi binibili ng lighter yung anak niya. Lighter na maliit. Lagi po niya sinisindihan yon. Nung naglayas po siya, naglayas po siya, sinabihan po namin yung dalawang anak niya na bantayan niyo yung kapatid niyo, baka maglaro ng lighter. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot
in the days of Auld Lang Syne. For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll drink a cup of kindness yet for the sake of Auld Lang Syne. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Ko reporting.